Pinaka gusto mo lahat ng mahalagang tao sa buhay mo ay nandun. At kung may mga special event at merong magandang nangyari sa buhay mo, gusto mo ang unang makakaalam ay yung mga special na tao sa buhay mo. Today, Sunday, is a celebration day. Gusto ng Diyos lahat ng darating sa selebrasyong ito, sa pagpupuri, pagsamba natin sa Kanya, ang gusto ng Diyos, lahat ng mahalagang tao ay nandito. Sabihin mo ulit sa katabi mo, congrats. Napakahalaga mo pala sa Diyos. Totoo po yun. Amen po ba? Are you excited to discuss the love letter of God? Uso pa ba yung love letter? Ang uso yata ngayon, chat na lang, text. O, tayo na. Oo, tayo na. Be ready to take note. And now, sabi mo sa katabi mo, ngayon naman, focus tayo sa message. Okay? Wala munang marites session. We will allow you after this in our grouping to the session, to the max tayo after this. But now, let us just enjoy God's presence. Pag-aralan po natin na may tema pong defeat is a victory. Defeat is a victory. You know the story. Alam natin ang nangyari 2,000 years ago. Nung si Jesus ay mamatay sa krus ng Kalbaryo, it was 2,000 years ago, 2,000 taon nang nakararaan. Namatay siya, sabi ng mga demonyo sa impyerno, yehey! Yung sinasabi ng tagapagligtas sa si Jesus ay patay na. Sabi ni Satan, yehey! Magdiwang tayo! Yung kanilang tagapagligtas, yung sinasabi ng Messiah, patay na! Little did they know, ang kamatayan pala ni Jesus ay tagumpay nating lahat. Amen? When Jesus died 2,000 years ago, out of seeming defeat, we obtained great victory. Kaya pala siya namatay, ay pumunta siya sa impyerno at kunin lahat ang ninakaw ng kaaway. Lahat ng susi na sa atin, na kinuha ng kaaway, ay muling kinuha ng Panginoong Hesus after His death at muling ibinalik sa mga tao, sa mga babae at lalaking tatanggap sa Panginoon. Ulitin ko, bagamat si Jesus ay namatay para sa lahat, pero ang epekto ng kaligtasan mangyayari lamang kung i-recognize mo si Jesus. Natural, paano magkakaroon ng effect yung kapangyarihan ng resurrection death kung ayaw mong i-recognize? Kung hindi ka papasok sa kanyang jurisdiction, walang epekto yon. That's why anyone who really wants to receive Christ as his Lord and Savior, God gave them to become the right to become children of God, and that is the time that the resurrection power of Jesus will take effect. Amen. Kaya mga kapatid, kaibigan, masyadong personal ang kaligtasan. Masyadong personal ang pananampalataya. Masyadong personal ang paglilingkod sa Panginoon. At ang araw ng linggo ay personal na pagsamba sa Kanya. Naiintindihan po ba natin? Now, I would like to give you a statement about defeat. Defeat is learning process to win. Ulitin ko po ito. Defeat is a learning process to win. What is the application? What is the relevance? What is the practical side of this? That the defeat is a learning process. Kapag nakaranas ka ng kabiguan, kapag nakaranas ka ng pagkatalo, ibig sabihin, unti-unti ka nang natututo para magtagumpay. Andyan pa ho ba kayo? Tayo kasi, pag natatalo, nabibigo, para mo tatapusan na ng mundo. No. It is just a starting point for you to learn how to become victorious, how to win the battle. Bakit nga ba o bakit may mga taong ayaw lumaban? Unang tanong. Sabi mo sa katabi mo, unang tanong.
Bakit may mga taong ayaw lumaban? Kung lumaban man, bigla namang aatras sa laban. Unang tao, ayaw lumaban. Pangalawang tao, lumalaban. Pero sa kalagitnaan, biglang aatras, biglang mangangayaw, biglang susuko, parang ikaw lang. Sabi mo sa katabi, parang ikaw lang. Di ba, best, parang ikaw lang? Sabi mo, kaya mo yan. Sabi mo, kaya natin. Pero sabi mo, best, hindi ko na kaya. Hirap na exam. Andiyan ko ba kayo? Ba't kailangan mag-review? Ba't kailangan pumasok sa exam? There are things that we tend to think, understand why it is happening to us. Bakit ba lahat kailangan pagpaguran? Bakit ba kailangan lahat pagtagumpayan? Andiyan po ba kayo? May kilala ba kayong mga taong ayaw lumaban? O may kilala ba kayong lumalaban nga pero biglang aatras? Parang history repeat itself. Di ba? Sabi ng mga Israelita, Moses, balik na lang tayo. Ang lalaki, oh. Mga higante. Ang tanong, bakit? Ano sagot? Tanong nyo sa akin, ano? Lakas. Kasi ang paniniwala nila, hindi sila magtatagumpay. Yun ang sagot eh. Diba? Kasi ang paniniwala nila, hindi sila magtatagumpay. Totoo naman, kung alam mo na isang laban ay hindi mo kayang mapagtagumpayan, hindi ka nalalaban. Yes? Parang nangligaw ka. Sabi sa'yo, wala ka ng pag-asa. Ayaw mo na. Wala ka ng pag-asa eh. Ang akala mo, kayo na. Yung pala, sila na. Aroy. If that is the case, if that is the mindset, if you think that you cannot win the battle, therefore you will not fight the battle. History repeat itself, parang napanood ko na to, parang napanaginipan ko na to, parang may naalala ko. May naalala kayo? O, tingnan natin. 1 Samuel chapter 17, 18 up to 11. Goliath stood and shouted to the ranks of Israel, talking of the army of Israel, talking of the generals of Israel, soldiers of Israel, including the king of Israel. Why do you come out and line up for the battle? Hoy, ba't kayo nagtatago dyan? Lumabas kayo! Magpakita kayo! Pakita niyo tapang niyo! Am I not a Philistine, and are you not the servant of Saul? Choose a man and have him come down to me. Pumili na lang tayo. Huwag na natin itong, paguluhin pa, palakihin pa, maraming pang mamamatay. Ganito na lang, sabi ni Goliath. Pumili na lang kayo ng isa. Kung siya man ay general, kung siya man ay matapang na sundalo, o kung sino man siya, piliin nyo na yung pinakamagaling, at siya ang ilaban nyo sa akin. That is the situation. Verse 9. If he's able to fight and kill me, you will become your subjects. But if I overcome him and kill him, you will become our subjects and serve us. Pag yung lalaban sa akin na pinili nyo ay matatalo ako, magpapaalipin kami sa inyo. Kami ay magiging muchacha nyo, alila nyo. Kung anong ipagagawa nyo sa amin, gagawin namin kasi magiging alipin nyo kami. Pag natalo niya ako. Pero sabi naman ni Goliath, pero, sabi mo pero. Ba't may narinig kong pera? Pero, pag ako naman ang nanalo, natalo ko yung ilalaban nyo sa akin, kayo naman ang magiging alipin namin at susunod kayo sa amin,
Kayo ay magiging muchacha at muchacho. At kung ano ang ipagagawa namin sa inyo, ay dapat niyong sundin at gagawin. That is the condition. Verse 10. Then the Philistines said, "This day I defy the armies of Israel. Give me a man and let us fight each other." Ngayon, kinukutsa ko kayo. Ngayon, hinahama ko kayo. Magpadala na kayo ng ilalaban niyo sa akin. Kayong mga bahagang buntot. At maglalaban na kami. 11. On hearing the Philistines' words, Saul and all the Israelites were dismayed and terrified. 2 words, dismayed and terrified. Say after me, dismayed, and terrified. Ano ibig sabihin nun? Hindi natin kayang manalo. That is the situation. We will not able to win the battle in their mind. That's why they did not fight. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ba yon? Minsan tayo, ayaw natin lumaban. Minsan tayo, ayaw natin gawin na isang bagay. Kasi alam mo, walang mangyayari. Sa isip mo lang. It is only in your mind that you will not going to win the battle. It is only in your mind na walang mangyayari. You are trying to convince yourself in your mind na hindi mo kaya. But please, remember, you are a best material. Remember, God created you in a special way, in a unique way. Amen. Your design is to win. But if in your mind telling you you will not able to win, therefore you will not fight. Next line. When the battle is no longer in the winning side, still it is worth fighting for. When the battle is no longer in the winning side, I tell you, still it is worth fighting for. Kahit na sa palagay mo, ang isang labanan ay hindi ka magtatagumpay o wala nang panig sa iyo para magtagumpay, lumaban ka pa rin. Dapat ka pa rin lumaban. Masaya pa rin dapat lumaban until the end of the battle. Dapat gano'n ang attitude natin. Kahit na wala sa panig ang tagumpay, dapat lumaban ka pa rin. Are you still with me? It is a attitude in the mind. That's why we have to learn that defeat is a process for us to win the battle. Huwag tayong matakot na matalo. Kasi pag natatakot kang matalo, hindi ka lalaban. Kapag hindi ka lumaban, natalo ka na rin. At yun ang isang pagkatalong walang saysay, because defeat without a battle is futility. Isang inutil na kalagayan, matatalo ka na rin lang, lumaban ka na. Andyan pa ho ba kayo? Romans chapter 8, 36, 37 says, look at this. For us to have an attitude, kahit na lang matatalo ka, lalaban ka pa rin. Sabi diyan, as it is written, for your sake we face death all day long. We are considered as sheep to be slaughtered. Kami nga, humaharap palagi, araw-araw sa kamatayan. Pero pipili pa rin lumaban para kanino? Para sa inyo. Ano ang sabi? For your sake. Amen. Fight for your own family. Sabi ni Chinkitan, isang guro, kung paano mag-manage ng kaperahan at maging matagumpay, magkaroon ka ng financial freedom, magalit ka raw sa kahirapan. Kung meron ka may kagagalit sa buhay mo, kung meron ka may kagagalit sa pamilya mo, magalit ka sa kahirapan.
Kamuhian mo ang kahirapan. Every time na makikita mo ang kahirapan ng family, magalit ka. Para itulak ka sa isang laban, para maiangat, makaahon sa kahirapan ng pamilya mo. Because you will do something. Amen. Sabi niya, araw-araw kaming umarap sa kamatayan. Para sa amin ba? No, para sa inyo. For your own sake. We face death. Para nga kaming mga tupa na laging nag-aantay na ilagay doon sa katayan. We are considered as sheep to be slaughtered. But we are doing this not for our own sake, but for your own sake. That is the message. 37. No! In all these things, we are more than conquerors through Him who loves us. Isang malakas sa palakpak para sa Panginoon. Higit tayo sa mapagtagumpay. That is we. Who we are is you. Who you are is you are. Amen? Kung sino ka, ikaw yun talaga. Sabi mo sa katabi mo, ikaw talaga yun, best. Pinili ka talaga. Huwag ka nang magduda. Carry mo yan. Fight, fight, fight. Hello? Hello? Fight, fight, fight. Nakita na kayo ng baril? Sa Amerika ho, mga teenager, may mga baril. Pag pumatay yung mga teenager doon, sa eskwelahan, high school, elementary grade, parang manok lang. Bratatatat. Okay, talking about gun. Ang baril, may bala. Tama ba? Halimbawa, ang baril may 10 bala. Pumutok ka. Siya mga pinutok mo, walang tumama sa kalaban. Ang tanong, bakit ka susuko? Kasi, siyam na yung pinakawalang kong bala. Siyam na yung kinalabit ko, hindi tinamaan. Bakit ka susuko? May isa ka pang bala At the middle of the battle, don't think about your loss. Think about what you can still to do. Sa gitna ng laban, pag nasa gitna ka ng labanan, huwag mo nang iisipin ano na yung nawala. Ano na yung nalugi. Ano na yung natapon. Ang isipin mo, meron ka pang isang bala. Pwede mo pa siyang tamaan. Bakit ganon? Nasa gitna ka ng labanan, ang hinahanap mo pa, ang iniisip mo pa, ang focus mo pa, yung nawala sa'yo, yung natalo sa'yo, yung 9 na balang pumutok na hindi tumama sa kalaban mo. No, you have still one. Sabi mo, may isa pa. Kaya pa. I will still fight. Sino yung nakakalam ng basketball game? I'm sure, lahat naman kayo, kahit di kayo naglalaro, alam nyo. Baka alam yung scatter. Ano ba yung scatter? Scatter yung umalat? Scatter ba yun? Okay. Basketball game. Next slide. In a basketball game, ilang quarters meron? 1, 3, 4. Unang quarter, tambak ka ng mga kalaban ng team nyo. Yung team nyo natatalo sa first quarter. Okay lang, first quarter May second quarter. Pagdating ng second quarter, bawi tayo. Kaya lang, lamang pa rin ang kalaban. Okay lang, may third quarter Andyan pa ba kayo? Kaya lang pagdating ng third quarter, matatapos sa third quarter, lamang pa rin ang kalaban. Ang hirap. Susuko na ba? Hindi pa. Bakit? May fourth quarter pa Sabi mo, Coach, fourth quarter na, lamang pa rin ang kalaban, matatalo na tayo. Pambihira naman. May last 2 minutes pa Andiyan pa ba kayo? Diba? Last 2 minutes. Ba't ka susuko? May last 2 minutes pa. Never say die. Okay rin yung may naalala kayo, never say die. Sino nakakalam dito ng boxing?
Next slide tayo, boxing. First round, bugbugan. First round pa lang, bugbog ka na. Ayoko na, bugbog na ako. Wag, may second round pa, oh. Second round, bawi ka, bugbog ka pa rin. Ayoko na. May third pa. Kaya pa! Ang bira, third quarter, duguan ka na. Sabi ni coach, may fourth pa, oh. Fifth round, sixth round, 7 round, 8, 9, 10, 11. Bugbog na bugbog ka na, oh. But still, there is still 12 rounds. Naalala niyo ba yung huling laban ni Juan Manuel Marquez at saka ni Manny Pacquiao? Sa mga nakakaalam, sa mga bata pa na nakakaalam. O, di na nakakaalam, ano? Fifth round, kung di ako nagkakamali, sabog-sabog na yung mukha ni Juan Manuel Marquez, dumudugo na yung ilong sa bilis at lakas ng suntok ni Manny Pacquiao. Pag titignan mo yung laban, walang duda, panalo si Manny Pacquiao. But on the fifth round, last 1 minute, the clock is ticking, last 30 seconds, lumusot yung isang punch ni Juan Manuel Marquez sa mukha ni Pacquiao, nakalusot, knockdown o knockout si Manny Pacquiao. Nang ilang minuto, wala siyang malay, and nagtagumpay at nanalo si Juan Manuel Marquez. What I'm trying to tell you, hanggat kaya, laban. Palakpakan natin ang ating Panginoon. If fighting your battle means defeat, then make it becomes a message of victory to others. Kung ang isang laban ay nangangahulugan ng pagkatalo o kabiguan, gawin mo namang itong isang mensahe ng tagumpay para sa iba. Hello? Si Jose Rizal namatay, binarel firing squad. But when he died, his death becomes a message of victory to others. Andres Bonifacio died fighting, but his death becomes a message to others. Kaya nga tayo nakikinabang sa kalayaan, yung tinatawag nating kasarinlan, our freedom, our independence, because people, our generation, fight till the end. It means, even it means defeat. They died actually, they defeated actually, but their defeat becomes a message for us. A message for victory for us to win our battle at this point of generation, at this point in time. Kaya ang buhay natin ngayon, hindi lang social media, hindi lang internet. There are things to do na makabuluhan, mahalaga. Ang buhay natin, bigyan natin ng malalim na kahulugan. Paano tayo mag-iisip sa buhay natin? Paano tayo uunlad? Paano tayo magbabago? Because that is the very design of our life for us to win. Paano tayo magkakaroon ng progress? Uunlad sa buhay. Di ba minsan mapapaisip pa, teka, parang nagsasawa na ako sa buhay kong ito. May magagawa naman ako. Ako ganun eh. Papansin ko ilang araw na parang wala akong na-achieve ba. Lumipas ang Lunes, parang wala akong nagawa. Martes. Hindi na miya ko, teka, sabi ko, stop it! Sabi ko sa sarili, itigil mo na to. Do something! Eh di may ginawa ako.
And then, nung ginawa ko isang bagay na gustong gawin, may napala ako. May na-achieve ako. May reward ako. Andyan pa ho ba kayo? Speaking of reward, di ko alam kung reward to. Hindi ko alam eh. Paglagay ni Jobs ng ito, Jobs, magkano to? 30. Ito, 30,000, nakakatakot. Pero hindi ito yung punto ko. Habang kinakapa ko to, may nakapa ako dito. Alam niyo kung ano to? Nakatiklop eh. Hindi ko alam. I don't know. $550. Hindi ko, parang Lord, reward mo ba to? Kasi kagabi, nag-worship kami ni Pastora. We really enjoy God's presence. I'm still meditating hanggang matulog ako. Hanggang kaninang madaling araw, gising alas 4. Tulog kami, siguro mag-alas 12. Lord, ito ba yung reward ng worship? Ito ho, hindi ko alam, hindi ko inaasahan, hindi ko alam saan galing to, I don't know. Sabihin, para sa akin, wala ito eh. Hindi ko alam eh. Ngayon ko lang nakapa. Kaya ito, bibigyan ko kay Lord. Pwede ba pakiano? Baka magbago isip ko eh. Pan-Jollibee dito eh. Diyos, pakiano mo nga yung ano, iuhulog ko na. Mahirap ba kasi baka mag-isip pa eh. At saka baka mamay may mamingi pa eh. Madali akong kausap. Eh, wala mamingi. Nahulog ko na. Sorry. Sana ko hiningin nyo kanina, hindi ko pa nahulog. Sige, balik mo na. Nahulog na. Balik tayo sa situation. Do something! Hindi ko alam kung nilagay ni Pastora. Sorry siya, nilagay ko na sa ano. O baka reward niya sa akin kasi natuwa sa akin ang gwapo ko raw eh. Amen! Di ba, Pastora, kasi pagka matutulog na kami, nagkukulitan pa kami. Para kaming batang naglalaro pa, kulitan kami to the blues. That's how we enjoy our lives. Balik tayo sa mga heroes, Andres Bonifacio, Jose Rizal, General Luna, sino pa ba? Apolinario Mabini. Name it. We are enjoying what they did in the past. They sacrificed sa lahat. Binuhis ang buhay, tayong nakinabang. Kaya kung ikaw, kung alam mo matatalo ka sa isang laban, pero yung mensaheng ipapakita mo, ipaparating mo sa ibang tao ng magiging tagumpay ito, still you win the battle. Nagtagumpay ka pa rin. Nandyan pa ba kayo? Self-discipline in battle. Next slide. Self-discipline in battle, gusto ko lang tong danan saglit. What do you mean by self-discipline in battle? Pag ikaw ay nasa gitna ng laban, dapat etong mindset. Hindi ko mananalo ka o matatalo ka. Your mindset is, you have the ability to do what is right, even if you don't feel like winning. Andyan pa ho ba kayo? Kapag lalaban ka sa isang labanan, it doesn't matter kung magtatagumpay ka o matatalo ka, that is not your goal. Fighting the battle, your self-discipline means you will do what is right even if you don't feel like winning. Gagawin mo pa rin ang tama. Gagawin mo pa rin ang dapat. Amen ba? Dapat tatayo ka sa prinsipyo mo. Dapat tatayo ka sa dignidad mo. Bakit ngayon, pag prinsipyo pinag-usapan, parang hindi na uso ang prinsipyo? Parang ang mga tao ngayon wala nang pinaglalaban kung mangurakot sa bayan. Libo-libong flood projects. Kaya bumaha tayo. Eh kasi libo-libo yung flood projects eh. Kaya binaha tayo tuloy. Ilan daw? Almost 2 trillion na. Mula noon, ang naipondo sa flood control, 2 trillion, try to imagine. Kahit bigyan tayo nagtig-1 milyon, sobra pa rin yun. And yet, baha pa rin tayo. Saan ka ba naman nakakita
Flood project, bukid. Hindi bumabaha doon. In fact, kailangan nga tubig doon. Pero may flood control. Dito sa Metro Manila, bumabaha. Ang flood control goes. Multo. Marami ng multo ngayon. Ingat kayo. Ghost project ng flood control. What I'm saying this, I always telling you, it is beyond politics. I'm not politicking you. Hindi naman ako tatakbong senador, congressman, but I wish to. Bibiro kami ni Pastor, ako na kaya tumakbong presidente? Ako na kaya tumakbong senador? Wish ko lang. Nawawala na yung mga principled man, yung mga statesmen ng ating bayan. Nawawala na yung spirit nila Andres Bonifacio, nila Jose Rizal, Apolinario Mabini, and so on, so forth, etc. Where are they now? Wala nang prinsipyo, yung pinaglalaban. I hope this young generation here will fight their own battle with the principle. Amen. Huwag puro love. Dapat alam. Dapat maapoy sa pagmamahal sa bayan. Andiyan ba kayo? Bakit kami? Ako, based on my experience, pagka nire-recite namin yung Panatang Makabayan, proud na proud ako with emotion. Panatang Makabayan, iniibig ko ang Pilipinas. Ngayon, Panatang Makabayan, iniibig ko si... Sino? Pag inawit namin yung taas, noo, kahit kanino, talaga with emotion pa, with eye-tearing pa, ramdam yung pagmamahal sa bayan. Ngayon, aawit ng lupang hinirang, bayang magiliw. Ano ang attitude? As if walang inaawit na national anthem. Pero kami, talagang pag narinig namin yon, hihinto talaga kami. At magbibigay galang kami sa watawat ng ating bayan. Let us now refer to the word perhaps. Say after me, perhaps. Okay. Dahil wala kayong photographic memory, makalimutan nyo man ng maraming bagay sa pinag-uusapan natin ngayon, yung kakalimutan tong salitang perhaps. Sabi mo, perhaps. Perhaps. Alam niyo yan, perhaps sa mga Gen Z, ano yan? Beke naman. Perhaps. Beke naman. Sabihin mo ulit, perhaps. 2 Kings chapter 7, 3-11. Note on this. Sabi dyan, now there were 4 men with leprosy of the entrance of the city gate. They said to each other, why stay here until we die? Grabe. Sabi nung 4 sila, sabi nung isa na may ketong, bakit naman tayo nag-i-stay dito sa lugar na ito? Wala na ba tayong pwedeng gawin? Wala na ba tayong magagawa? Kahit na itinuring tayong hiwalay sa lipunan, kahit pinandidirihan tayo, bakit tayo nag-iimo dito? Bakit tayo walang ginagawa? Bakit tayo nag-aantay na rin ng ating kamatayan? Wala ba tayong pwedeng gawin? That's the situation. Verse 4. If we say we will go into the city, the famine is there. Kung pupunta naman tayo sa bayan, wala ding pagkain, tagutom din, mamamatay din tayo. And we will die. And if we stay here, we will die. Pero kung dito lang tayo, mag-i-stay, wala tayong gagawin, mamatay din tayo. Parang sinasabi nila, kahit saan tayo bumaling, kahit saan tayo magpunta, kahit anong gawin natin, mamamatay din tayo. Sabi nila,
So let's go over the camp of the Amorians and surrender. Diba? So ganito na lang gagawin natin. Punta tayo sa kalaban. Punta tayo doon sa kampo nila. Pag pinag-aralan nyo itong verse na ito, it is talking about the actual battle. The Israel is in the midst of battle. Mayroong isang nagaganap na aktual na labanan sa pagitan ng Israel at ng Arameans. Andyan pa ho ba kayo? Kaya sabi nung apat na may ketong na ito na napabayaan ng lipunan, unnoticed, unincluded, unqualified. Diba? Last Sunday, that's the situation. Sumuko na lang tayo. At eto ang magandang mindset. Sabi mo, magandang mindset. Perhaps. Sabi mo, perhaps. Pag sumuko tayo sa kanila, beke naman. Sabi mo, beke naman. If they spare us, we live. Pag naawa sila sa atin, hindi nila tayo papatayin. Di buhay. Pero, kapag sila ay hindi naawa, papatayin nila tayo, di patay. Sabihin mo, di patay. Verse 5. At the dusk they go up and went to the camp of the Arameans. When they reached the edge of the camp, no one was there. Nung marating nila yung entrance nung camp ng kalaban, nakita nila, oops, walang tao, walang sundalo. Sabi nila, maganda to. Sabi mo sa tabi mo, maganda to. Kasi walang kalaban. Ibig sabihin, walang papatay sa kanila. Anong nangyari? Let's see what's happened. Verse 6. For the Lord has caused the Arameans to hear the sound of chariots and horses and great army, so that they said to one another, look, the king of Israel has hired the Hittite and the Egyptian kings to counter-attack us or to attack us. Grabe. Habang pumupunta pala, habang sila ay nagmamarch to death march, yung apat na ketongin, kasi di nila alam kung anong pwedeng mangyari sa kanila. Pag hindi naawa yung kalaban, tiyak papatayin sila. Kaya sabi nila, di patay kung patay. Yung pala, habang sila ay nagmamarcha, silang apat, papunta doon sa kampo ng kalaban, ang Diyos pala ay gumawa ng himala. Akala ng mga kalaban, ng mga Aramean soldiers, napakaraming chariots ang dumarating, dumadagundong. Sabi niya, they heard the sound of chariots and horses and great army. Ang naririnig nila ay dagundong ng mga chariots, ng mga kabayo, at ng napakaraming sundalo. Yun ang akala ng mga Aramean soldiers. Kaya sabi nila, tignan ninyo, ang hari ng Israel, kinuntsaba ang Egyptian king, at saka ang Hittite soldiers, para tayo atakihin. That's the miracle behind. O perhaps. Sabi mo, perhaps. Ngayon, now I know. Now we know. The word perhaps. Behind the word perhaps is miracle. Andiyan ba ho ba kayo? Verse 7. Tingnan niyo verse 7. So they got up and fled in the dust and abandoned their tents and their horses and donkeys. They left the camp as it was and ran for their lives. Kaya lahat ng mga sundalo ng Arameans, sa takot, nagtatakbo sila, sapagkat akala nila ay daang-daang hukbo ang paparating at napakaraming kabayo, dumadagundong, yung pala apat lang na may ketong dumarating. Nagtakbuhan silang lahat, iniwan ang kanilang mga kampo, iniwan ang kanilang mga tent. Anong ibig sabihin nun? Ito ang ibig sabihin nun. Dahil nagtakbuhan na lahat, wala nang tao ron sa kampo ng kalaban, malaya na nakakapasok yung apat na ketongin, anong nangyari? Tanungin mo ako, anong nangyari? Ewan ko, wala naman ako doon. Verse 8. The men
who had leprosy reached the edge of the camp and entered one of the tents and ate and drank. Unang tent pa lang. Sabi yung unang tent. Pambihira, samgyupsal ang sumalubong sa kanila. Eat all you can. Beke naman. Perhaps. Ayan ang liwanag. Ang sabi dyan, no, they ate and drank. Then they took silver, gold, and clothes and went and, sabi dyan, and went off and hid them. They returned and entered another tent and took some things from it and hid from them also. Unang tent, kumain to the max, eat all you can, samgyupsal. Sumunod na tent, kumuha ng mga silver, ginto, mabira with alahas pa. Saan ka pa? Hello? That is perhaps. That is beginning. Amen? Unang tent, pangalawang tent, pangatlo. Imagine mo, ilang tent kayang meron doon? Eh, bawat tent may mga kayamanan. Bawat tent may mga pakinabang, sabi nila, jackpot! Sabi siguro nung isang nagsabi, o kita nyo na? Diba? Beginning. Perhaps. O, eto tayo ngayon. Nagtagumpay tayo. Eh, kung nagmukmuk tayo doon, eh, di namatay tayong dilat ang mata. Diyan pa ho ba kayo? Verse 9. Then they said to each other, what we're doing is not right. This is the day of good news, and we are keeping it to ourselves. If we wait until the daylight, punishment will overtake us. Let's go at once and report to the lawyer, to the royal palace. Ito yung sinasabi ko, self-discipline in battle, if you believe you do what is right, even if you don't feel like winning. Sabi nila, teka, mali ang ginagawa natin. Magandang balita ito para sa hari. Magandang balita ito para sa bansa natin. Huwag naman nating sarilinin. Huwag naman tayong maging mga sarili. Andiyan pa ho ba kayo? Alalahanin naman natin ang taong bayan. Alam niyo ho, palasak yung salitang taong bayan ngayon. Taong bayan ba talaga? Sabi nila, kawawa naman ang taong bayan, parating natin sa hari. Magandang balita ito, giginhawa ang ating bayan, iparating natin. Huwag nating sarilinin ang biyayang ito. Galing ito sa Diyos, ipamahagi natin din sa iba. Dapat ganun tayo. When you receive blessing, you find another one to bless also. But first, bless your family. Mga tatay, nanay, tas kamay. Na-blow out na ba kayo ng inyong mga anak? Kung ba kayo? Tapos yung mga may trabaho, parang ayaw nyo magtasa. Mabubuking ba kayo? Na-treat nyo na ba yung mga magulang nyo, yung pamilya nyo, yung mga kapatid nyo? Oh? Bigay naman. Perhaps. Available kami ni Pastora, 24/7. Joke. Nireport nila. Sabi mo, nireport. Ibig sabihin, share ko lang. Kayo naman, kung meron kayong ipopost sa Facebook, yung maganda naman, yung share ko lang yung blessing. Amen? Huwag na yung pangit. Diyan po ba kayo? Share your blessing sa Facebook. Pero wag naman yung parang at the moment, we are in Boracay. Wag naman. Baka dating mo naman ay masyado ka ng, you know. So that's what happened. Verse 10, so they went and called out city gatekeepers and told them, we went into the Aramean camp and no one was there. Not a sound of anyone, only tethered horses and donkeys, and the tents left just as they were. So, sa madalit sabi, hindi sila naging makasarili at ang ginawa nila ay binahagi. Verse 10 o 11, the gatekeepers shouted the news and it was reported within the palace. So, nagbigay sila ng pag-asa
sa buong kaharian at buong bayan. Sabihin mo, sana all. Sana yung katabi mo magbigay din ng tagumpay para sa iba. Sana yung katabi mo ay maging daan din ng katuwaan para sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kapatid, magulang, at kamag-anak. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Next slide. Looking at in your situation battle today. Note the word situation battle. Looking at in your situation battle today means looking forward and do something. Sabihin mo, looking forward and do something. Ano man ang sitwasyon mo ngayon, maganda man, mabuti man, hindi, pangit, o ano man, you should always think about that is a situation battle. Kung maayos ka ngayon, dapat ang goal mo mas maging maayos. Kung mabuti ngayon, dapat ang goal mo mas maging mabuti. Kung nagtatagumpay ka ngayon sa trabaho mo, dapat ang goal mo mas maging matagumpay pa. Kung nakakatulong ka sa pamilya mo ngayon, dapat mas tumutulong ka pa. Looking forward, because there is always a situation battle. Whatever it is, wala pong exempted na hindi dadaan sa isang sitwasyon na may battle. Kaya dapat, you always look at in your situation battle today. Ngayon, anuman ang situation battle mo, good, bad, maginhawa, hindi komportable, confusing, frustrating, whatever it is, that is a situation battle, means looking forward. Sabi mo, looking forward. Dapat ang goal mo laging sulong, laging pasulong. Move forward. And do something. Sabi mo, and do something. Dapat may gagawin ka. That is how the four men with leprosy, rather, because of the word perhaps, they enjoy God's miracle. Di mo alam, sa isang hakbang mo, na pagsulong mo, sa isang bagay na sinikap mong gawin, di mo alam, magbibigay pala ng tagumpay para sa iba. Pwedeng sa pamilya mo, pwedeng sa kapatid mo, magulang mo, pwedeng sa kaibigan mo, pwedeng sa classmates mo, pwedeng sa katrabaho at kapitbahay mo. That is the sense of life. Yan ang buhay. May kabuluhan. Amen? Palampakan po natin ang Diyos. Hallelujah. Now, naalala niyo ba yung babae, yung Canaanite woman, last Sunday? Tatlo yung situation battle niya. Ano yun? Ano yung number one situation battle? Parehas nung apat na leprosy. One, unnoticed. Yung apat na ketong, walang nakakapansin. Kaya nga sabi niya, bakit tayo nandito? Itinapon tayo sa lugar na ito. Ba't tayo nag-stay dito? Wala tayong makain, mamamatay tayo. Unnoticed. Pangalawa, unincluded. Yung babae, unincluded eh. Itong apat na may keto na to, unincluded. Di sila pwedeng makihalo sa bayan. Di sila pwedeng makihalo sa mamamayan. Kinandidirihan. Bihira, no? Nakaranas na ba kayo na para kayong pinandidirihan? Uy, huwag natin tabihan yan. Nakaranas ba kayo na pag tinignan kayo mula ulo hanggang paa? You're being discriminated. Yung apat na may ketong ganon, katulad din ng babae, last Sunday, na pinag-usapan natin. Unnoticed, unincluded, ano pa? Unqualified. Ito may ketong na ito, di kayo qualified. Kaya nga wala silang trabaho eh. Wala silang kabuhayan eh, kasi unqualified sila eh. Umaasa sila sa libos, sa ayuda, porpis, akap, maik, ano ba? Buti kayo na-enjoy yun. Kami ni Pastor, hindi namin na-enjoy yun. Ano ba yun? Ayuda. Andiyan po ba kayo? Looking at in your situation battle today means looking forward and do 1 Corinthians 15:57. Let us read this one.
But thanks be to God, He gave us the victory through our Lord Jesus. Sabi mo, through our Lord Jesus. Bring your battle to the Lord. Yung babae, hopeless, wala na siyang magawa, pero dinala niya yung laban niya kay Jesus. Amen? Hello? Yung apat na with leprosy na may ketong, itong apat na to, because of their action, perhaps, God made the miracle. Mga kapatid, kaibigan, humakbang ka lang, may himala. Step with your faith, hakbang ng pananampalataya. Sabi mo, hakbang lang ng pananampalataya kay Jesus. Balik ako sa introduction ko, if defeat is a process, learning process to win, kung ang pagkatalo ay isang pag-aaral para ikaw ay magtagumpay, mag-enroll tayo para mag-aral. Andiyan pa ho ba kayo? Para magtagumpay. Sino handang mag-enroll para matuto? Meron dito sa SM, ang pangalan ay NU. Hindi po MU ha. Sabi nung iba, itong mga kabataan nandito sa kanan, no? Ano? MU? Hindi MU, NU. Ano yung NU dyan sa SM? Actually, sa lahat ng SM may NU. Ano yon? National University. Eskwelahan yun. Sarap mag-aral doon. Bakit? Pagtapos ng pag-aaral, baba ka SM na. Mag-enroll tayo para matuto kung tayo ay nakakaranas ng kabiguan o pagkatalo. Yun ay isang pag-aaral para ikaw ay matutong magtagumpay. Kung gusto mo matutong magtagumpay, mag-aral. Sabi mo, mag-aral. Mag-aral. Ano ibig sabihin mag-enroll? Diba tama naman, pag mag-aaral ka, mag-enroll ka. Sabi mo, mag-enroll. Saan? Next slide. Let's enroll in GU. Kung ang SM, NU, tayo mag-enroll saan? Sa GU. Ano yung GU? Jesus University. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Matthew 11:29. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul. Anong sabi? Take my yoke and learn from me, matuto. Sino teacher natin? Jesus. Mga kapatid, kaibigan, let us learn from the Lord. Whatever situation you have, whatever questions you may ask, there's only one answer. And Jesus is the answer. Amen? Sige po, palakpakan natin ng Panginoon. 1 John chapter 5 verse 4. For everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Sabi mo, faith. Faith. Kaya tayo may faith, nakuha natin kay Jesus. Amen? Kaya tayo lumalago sa pananampalataya, natuto tayo kay Jesus. Kaya sabihin mo sa katabi mo, please lang, once a week na nga lang ang klase natin kay Lord, a-absent ka pa ba? Libre pa tuition. Di ba? May himala pa. May buhay na walang hanggan pa. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Philippians chapter 3 verse 8, Philippians 3:8 says, what is more, I consider everything lost because of the surpassing worth of knowing Christ, Jesus my Lord, for whose sake I have lost all things, I consider them garbage that I may gain Christ. Si Paul, ang gusto niya, matuto pa kay Jesus. Sabi niya, aanuhin ko ang yaman, aanuhin ko ang kapangyarihan, aanuhin ko ang ari-arian. Sabi niya, lahat yan, basura lang sa akin. Kasi ang gusto ko, mas matuto pa kay Jesus. Ang gusto ko, mas makilala pa ang Panginoon. Kung si Paul ganon, lahat ng rangya iniwan, nag-enroll
sa Jesus University. Kaya si Paul, ang sabi niya sa kanyang graduation address, did you know that St. Paul delivered his graduation address? Because he is a summa cum laude. Do you believe that? Ano sabi ni Paul? I have fight a good fight. I have kept the faith. And I have finished the race. Sabi ni Pablo sa kanyang graduation ceremony, when he addressed every one of us here, nagtagumpay ako, lumaban ako, I have fight a good fight. I did what is I know is true and right. I stand with my principle because I know Christ. Kaya sabi niya, natapos ko ang aking laban, natapos ko ang aking takbuhin, at nanatili ang aking pananampalataya sa Panginoon. That was the graduation address of St. Paul. How I wish kayo rin, darating ang time, bawat sa po sa atin, bibigyan din natin yung ating graduation address to the next generation. Because we fought, nagtagumpay man o natalo, that message of our battle became a message of victory of the next generation to come. Palakpakan natin ang Panginoon. Let us all rise. God is good.